So eto na naman guys ang ating pa-challenge na kapag nanalo ko ng 1v1 ay mananalo ka ng primal scenery na katulad netong ginagamit ko. Bale dito nga pala guys ay nakapag-post na ako para sa mga gustong sumali. Nilagay ko na rin dyan yung clan tag na papasukan nila para makasali. Tapos maya nga lang guys ay eto, meron ng naunang dalawang pumasok. Kaya syempre inaccept ko na yung dalawa kasi silang dalawa yung nauna eh. Bale hanggang dalawa nga lang pala guys yung pwedeng mag-try. Kaya nung nakapasok na yung dalawa, na-close ko na ulit yung clan. Kaya para dun sa mga hindi nakakaabot ay pwede pa rin kayong mag-try sa mga susunod na araw dahil araw-araw ay may dalawang pwedeng mag-try para manalo ng primal scenery. Bale dito nga pala guys ay isang TH12 at isang TH13 yung pumasok. Kaya dito ay TH12 at TH13 yung makakalaban natin ngayon. Bale dito nga guys inilagay ko na yung rules. So number 1, syempre kailangan naka hard mode para mas challenging. Pangalawa, kapag parehas kaming naka 3 star ay sa oras magkakatalo. Bale dito nga pala guys ay yung TH13 muna ang una nating makakalaban. Kaya dito ay eto, naglapag na ako ng base sa Town Hall 13. Tapos dito nga pala guys ay mauunang umatak yung kalaban. Kasi nga, oras ang pagbabasehan kapag parehas kaming makaka 3 star. Kapag ako ang mauuna, baka puro spam attack lang yung gagamitin ko. Pangit naman yun. Kaya ang gagawin ko dito, kapag hindi makaka 3 star ang kalaban, gagawa tayo ng medyo magandang attack. Pero kung sakaling makaka 3 star ang kalaban, dun naman tayo gagawa ng mga pangmabilisang atake. Bale dito nga guys ay eto oh, grabe daw yung kaban ng kalaban. Nanginginig daw yung kamay niya. Tapos sabi pa niya dito, kakalma daw muna siya kasi sayang daw yung chance. Kaya siguro medyo natatagalan siyang umatak. Kasi kanina pa ako nakapaglapag ng base hanggang ngayon hindi pa rin siya umaatak. Kaya sige, antayin na lang natin kung kailan siya babanat. So after 8 minutes ay eto na nga guys, bumanat na yung kalaban. Kaya tara, tignan natin kung anong gagawin niya. So ano ang gagamitin dito ni Black Hawk? Uy, Queen Charge Dragon Riders yung ginagamit niya dito. So inunahan niya dito ng Flame Flinger. Kaso lang binabanatan ng Flame Flinger, binabanatan agad ng Mortar yung Flame Flinger niya. Tapos dito siya nag-start ng Queen. Okay. So ang plano niya dito, tatanggalin niya yung scatter shot gamit yung flame flinger. Okay, sige. So yung BK pumasok sa town hall. Ibig sabihin si BK ang tatanggal sa town hall. So eto na yung bantay. Naku, rocket balloon yan. Kailangan mo mag-inb. So ginamitan niya ng inb yung Archer Queen kasi kung hindi niya ginamitan ng inb, patay yung Archer Queen doon. Kasi may single IT, may rocket loon, may super minion. Buti na lang mabilis siyang pumindot. Kasi kung hindi siya mabilis pumindot, sigurado, malilito yon. Okay, so ito yung Archer Queen, pumasok, papunta doon sa single IT. So yung Flame Flinger, ayun, binabanata na nga doon yung scatter shot. So rage para kay Archer Queen. Maganda yung pasok ng Archer Queen niya dito ha. So nilagay niya dito yung RC kasama yung Headhunter. So patay yung enemy RC. Pero wait lang, anong gamit ng RC? So yung RC ay naka-Rocket Spear. So ginamit niya kagad yung ability ng RC, pero parang nasayangan ako dito kay RC. Kasi yung mga depensa na nandito, kaya na yun ng Flame Flinger eh. Pero syempre, diskarte niya to eh. Okay, so si Archer Queen, grabe, ang ganda ng pasok ng Archer Queen. Yung wall breaker niya guys, napakaganda ng wall break. So makakalipat si Archer Queen papunta dun sa kabilang side ng base. Grabing wall breaker yun. So yung mga Dragon Riders niya guys, hindi pa niya binababa ha. Ito na nga, bago pa lang binaba yung mga Dragon Riders. Okay. So mga minions sa likod para iwas time fail. Buhay pa din yung kanyang Archer Queen, kaso nga lang binubugbog ng enemy king. Ayun, nabuhay pa din. So mga headhunter, ay wala siyang headhunter. So wala siyang, ay hindi, Archer Queen ability ginamit niya, yun yung bumanat sa enemy queen. So buti na lang may ability pa yung Archer Queen niya. Grabe guys, napakadami pa ng Dragon Riders niya dito. 48 seconds. Kaso lang yung oras, baka oras ang maging kalaban niya dito. Ang dami pa pala ng Tesla. Ang dami pa ng Tesla dito. Yung Archer Queen naman niya buhay pa eh. Kaso lang nagwo-walling. Ang daming Seeking Air Mine, ang daming air bomb. Naku, natraps yung mga troops niya. Grabe, biglang naubos. Guys, biglang naubos yung troops niya. Biglang naubos kasi napakadami pala ng traps dito. So yung Archer Queen, siya na lang yung natitira dito. Guys, mukhang hindi pa mati 3 star. Akala ko kanina siguradong 3 star na kasi ang dami pa ng troops niya dito eh. Pero pagdating dun sa dulo, ang dami palang mga depensa at mga traps na nandun. Kaya ayun, hindi niya na 3 star, so 85%. So ngayon, kailangan kong maka 86% para manalo sa kanya.
So ayun nga guys, grabe, akala ko mati 3 star niya yung base ko. Kaso nga lang pagdating dun sa dulo, napakadami palang seeking air mine dun. Tapos andun pa yung mga Tesla. Kaya ayun, hindi pa rin na 3 star. Kaya dahil dyan ay tayo naman ang babanat. At eto na nga guys, tinignan ko na yung base niya. Tapos dito in-scout ko muna yung base niya para malaman kung anong troops yung gagamitin dito. Tapos dito guys, unang tingin pa lang parang nakita ko na kaagad na parang ang sarap netong gamitan ng Skelidonut. Kasi kung makikita nyo yung Clan Castle at yung IT na nasa gitna, saktong-sakto talaga yan para sa Skelidonut. Kaya dito nag-decide na nga ako, Skelidonut lava balloons ang gagamitin ko. Kaya pagkatapos kong ma-scout yung base niya, ay inayos ko na kaagad yung mga troops na gagamitin ko. Naiset ko na rin yung mga equipments ng mga heroes na gagamitin. Kumuha na rin ako ng backup sa Clan Castle at maya-maya nga lang guys eto, naka-ready na yung troops natin. Tapos dito babanat na sana ako kaso lang nag-chat dito yung kalaban. Sabi niya pwede na daw bang mag-out kasi easy 3 star lang daw sa akin. Pero syempre sinabi ko wait lang kasi baka mamaya hindi ko ma 3 star kasi naka hard mode. Syempre, ibang-iba ang hard mode sa normal mode. Kaya dito ay malaki pa rin talaga yung chance na pumalpak. At eto na nga guys, dahil naka-ready na nga yung troops na gagamitin ko, kaya tara, banat na tayo dito guys at gagamit tayo ng Skelidonut lalo dito sa Town Hall 13. Kaya tara, banat. So kailangan maka 86% tayo na 2 star para manalo or mas maganda mati 3 star natin para sigurado. So unahan ko to ng Flame Flinger. So kailangan matanggal ng Flame Flinger yung mga depensa na nandyan. Tapos tsaka tayo mag-i-Skelidonut. So Skelidonut natin, bilang tayo ng tiles. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. So dito ilapag natin ang Invi. Skeleton. Okay, Invi. Invi ulit. So tanggal yung Clan Castle. Nice. So dito wala nang bantay na lalabas kasi nasira agad natin sa Skelidonut yung Clan Castle. Ngayon, ilagay natin dito si BK. Golem to tank. Archer Queen, patamaan natin yung Air Sweeper. Nice, tinamaan yung Air Sweeper. So yung BK, kailangan pumasok yung BK doon sa scatter shot. So lagay ako ng Yeti, lagay ako dito ng Wizard para tanggalin yung mga kalat dito. Para yung Queen siguradong papasok doon sa Town Hall. Kaso nga lang, yung mga healers ni Archer Queen naubos na. Pero di bale, okay lang yan. So yung Golem, ayun, nakakapagtangke pa din yung Golem. So yung Golem, yun yung tumatangk kay Archer Queen. Itago natin yung Archer Queen guys. Tapos King ability gamitin ko na dito. So kailangan masira ni Queen yung Town Hall So i-freeze ko muna yung Town Hall. At medyo baka mamaya hindi masira yung Town Hall. Okay, so doon pa lang, ay, yung Flame Flinger pala, lumabas na yung laman. So ngayon, siguro dito na ako maglalalo. Ayan, sa Town Hall, ay dito na mismo sa Eagle. Tapos dito another set ng lava balloon. So ikakalat-kalat na natin yung lava balloons para magkikita-kita na lang sila sa gitna. Or dito ilagay natin yung Headhunters, Warden ability, Haste Spell. Dito yung RC, Rocket Spear. Okay, so ang dami pa ng balloons. Eto, may mga balloons pa tayo dito. Lagay na natin lahat. Haste Spell. Oh, yung enemy Warden. Ayun, binanatan ng mga Headhunter. So siguro i-freeze natin tong enemy RC kasi yung enemy RC yung umuubos dun sa mga balloons Ayan na yung mga Headhunter. Boom! Bugbog ng Headhunter yung mga enemy RC. So yung mga panglinis, ilagay na natin dito yung mga panglinis. Okay. So may isang Headhunter pa tayo dito guys, gamitin na natin panglinis. So dito wala na, siguradong panalo na tayo kasi 3 star na to. So ayun na nga guys, dahil na 3 star natin yung base ng kalaban, kaya dahil dyan ay wala munang scenery yung kalaban natin. Kasi nga ang usapan, pag natalo ako, dun siya mananalo ng scenery. Kaya nice game sa'yo Lods, salamat sa pagsali dito. So dito naman guys ay yung TH12 naman yung makakalaban natin. Kaya dito ay namili na ako ng base na gagamitin. Tapos nang makapili na ako, ay eto, nilapag ko na. Tingin ko kasi eto yung pinakamagandang base ko. Tapos maya-maya lang, ay eto na nga guys, bumanat na siya. Kaya tara, tignan natin kung anong troops yung ginagamit niya. Dragon Attack. Okay, so Dragon Attack. So 12 dragons at may 2 pirasong balloons lang siya dito. So nilapag niya na dito yung Super Archers. So hanggang saan yung matatanggal dito ng Super Archers? Grabe, napakalaki yata ng makukuhang value dito ng troops niya. Okay.
Grabe guys. Grabe, naubos kagad yung gitna ng base ko. Pero hindi nasira yung isang single IT na nasa likod ng town hall. Pero ginamitan niya ng giant arrow kaya nasira pa din. Grabe. Grabe. Halos wala nang natira sa base ko. Naubos na. So ang natirang masakit na lang dito, yung town hall. Wala na, iisa na yung air defense guys. Yung air sweeper nakatalikod. Yung BK, nandito yung BK, nilagay niya na lang dito. Lumabas yung bantay ng mga super minions. Okay. So yung warden niya, naka-rage gem tsaka eternal tome. Uy, namatay yung queen. So namatay yung archer queen niya. So kapag ginamit niya dito yung eternal tome ni warden, ako, protektado pa dito yung mga dragons. Napakahaba pa ng oras niya guys. Napakahaba pa ng oras niya. So may mga dragons dito kaya siguradong hindi siya masasayangan ng oras. Town hall down. Wala na. Wala nang kalaban dito yung mga dragons. Eto na lang, isang archer tower na lang. Grabe. Napakagaling naman ni Nads. Sa bleachers pa lang halos inubos mo na yung base ko. So sigurado 3 star na to. So ayun na nga guys, grabe, binasic lang ni Nads yung base ko na TH12. So ayun na nga guys, grabe, literal na overkill yung base ko. Napakadami pa nung natirang dragons. Yun ba namang sa bleachers pa lang halos naubos na yung base ko eh. Kaya ano pa nga bang aasahan natin doon? Talagang pinulutan na lang ng mga dragons yung mga natira eh. Kaya ngayon ay kailangan natin maka 3 star nang mas mabilis doon sa ginawa niya. Kaya ngayon ay ayaw ko man mag-spam. Kaso lang guys, no choice. Talagang mapipilitan akong gumamit ng spam attack ngayon. Kasi kapag mga mabilisang attack hindi na uubra yung queen charge, yung blizzard. Kasi yung mga ganong klaseng attack talagang matatakaw sa oras. Kaya dito inaantay ko na lang siyang maglapag ng base para malaman kung anong troops yung gagamitin ko. Tapos maya-maya lang ay eto, naglapag na nga siya ng base. Kaya dito sinilip ko na kagad yung base niya. Tapos inalam ko na kaagad kung anong troops ba yung pwede kong gamitin para mapabilis yung attack na gagawin ko dito. Tapos maya-maya lang ay nakapag-decide na ako ng troops na gagamitin na tingin ko ay talagang mas mapapabilis yung pag-attack. Kaya pagkatapos kong ma-scout yung base niya ay eto, inayos ko na yung troops, yung heroes, yung hero equipments, tapos yung backup na gagamitin. Then maya-maya lang ay eto, naka-ready na nga. So dito magja-giant arrow ako para matanggal yung mga air defense na nasa gitna. Si queen papunta dito, haharapin niya yung enemy queen. So may headhunter tayo para doon. Si BK ang gagamitin ko para dito. So kuha ako ng sneaky goblin pang funnel. So kuha tayo ng sneaky goblin para pang funnel. Bawas tayo nito. Kuha tayo ng sneaky. So mga 3 siguro. Isa pa. Ayan, okay na to guys. Blimp nga pala ang gagamitin ko guys, blimp. Okay. So let's go. King, queen, dapat naka-giant arrow. Si warden, okay na to. Okay. So let's go. Kailangan natin maka 3 star ng mabilis para manalo. Okay, tara. Let's go. Archer queen. Sneaky. Wall break, BK, dragons, warden. Tanggalin natin to. Balloons. Then yung blimp. Okay. Freeze muna natin to ha. Headhunter. Warden ability. Poison. I-rage natin. Rage din dito. BK ability. Clone spell. Okay, good. Dito mga panglinis. I-rage agad natin. I-freeze natin yung multi. Headhunter dito sa enemy king. Freeze natin yung multi. So dito may mga kalat, tanggalin natin. Sneaky goblin. Itulong natin dito sa clean up. So guys, ang haba pa ng oras natin. Tingin ko parang mananalo pa yata tayo. So tingin ko mananalo pa to. Napakahaba pa nung natirang oras eh. Kasi doon sa kalaban natin kanina, seconds na lang yung natira. Sa atin napakahaba pa. 1 minute and 53 seconds pa yung natira. Grabe talaga yung dragon. So tignan natin kung sino ang nanalo sa oras. So yung kanya, medyo mahaba. 2 minutes and 11. So yung sa akin, 1 minute lang. Napakabilis. Napakabilis guys. So dahil dyan, nice try para kay Nads.
So tayo ang nanalo sa oras. So ayun na nga guys, grabe. Napakabilis pala nung attack. Kaya dahil dyan tayo pa yung nanalo. Kaya nice game kay Nads at maraming salamat sa pagsali dito. At dahil walang nanalo ngayong araw, kaya may 5 scenery pa din ako dito. Kaya kung gusto mo rin makatry, ay isubscribe mo lang etong ating second YT channel. Dahil dito ako nagpo-post kung kailan ako magpapalaro. Kaya paano? Hanggang dito na lang ulit guys. Nice game ulit sa mga sumali ngayon at maraming salamat sa mga nanood.